Dito tayo, galing pa ng Baguio. Patono lang. Dito tayo ngayon sa Bayambang. Alright, good day mga kaibigan. Motozar, your DIY master. Meron tayong mga kaibigan bumaba. Galing pa po ng Baguio ito or La Trinidad. Si Bro Jan Ken ni Leander. Ang nakita ko lang dito mga kaibigan, ang problema kasi matakaw sa gas, yun lang yung reklamo ni sir. At tinest drive ko naman, talagang ramdam ko din na matakaw kasi nga diin ng silinyador, kulang sa power. So yun lang yung address natin. Check ko yung carburetor, initial checking, pati distributor okay naman. Okay yung carburetor kasi bago din naman. So hindi ko na pakikialaman. Distributor hindi na rin kasi check up ko yung kanyang mechanical. Ayan. Sumabay lang yung kanyang ayan. Ayan, sumabay. So check ko itong mechanical ng kanyang distributor mga kaibigan. Ayan o. Kasi bago din naman to eh. Maganda pa yung play ng kanyang mechanical. So ang check ko lang dyan mamaya yung kanyang vacuum advancer, tapos timing natin. Tapos check natin ulit yung hatak ng makina. Ito pala ay 5K mga kaibigan, yung makina niya 5K. So madaling ano lang yan, i-troubleshoot ka. Parehas niya lang yung 3K, 4K, 5K, 7K. Pare-parehas lang yan. Sa tono, sa degrees, almost the same lang mga kaibigan. Naka ano pala to, naka leaf. Yan. Maganda pa yung tamaraw. Tsaka pangkargahan talaga ng gulay. Ito yung gustong-gusto nila dyan sa taas. Dahil matibay. At saka yung makina itself, talaga matibay ito, timing chain eh. Saka alam naman natin, matibay talaga ang K-series na engine. Tapos napakadaling hanapan ng pyesa. Walang kaproblema, no? Matakaw sa matakaw ito, lalo kung hindi nakatono. At hindi gumagana ng maayos yung mga advancers. At may problema yung carburetor. Matakaw talaga yan. Pero pag yan naman po ay natuno ng maayos, nagawa natin, then matipid po yan. Abot po yan ng 11 kilometers to 15 kilometers per liter. Yan yung consumption yan. Kung naalala nyo yung aking 7K, nung tinest drive natin, 11 kilometers per liter yun. Okay? 7K yun. Mas malaki yun. Ito 1.6 or 1.5. Ganun lang yung makina nito eh. Yung 7K kasi 1.8. Yung 4K naman 1.4. So ganun yung mga displacement niyan. So check ko yung vacuum advancer. Ito. Tapos yung kanyang degrees. Mag-mark lang ako doon sa pulley. So as usual, ganun lang naman yung laging ginagawa ko pag K-series yung tinatiming natin. Mga kapatid, hindi ko na naipakita sa inyo kung paano ko tiniming. Pero meron naman ako mga video nyo kung paano mag-timing. So sinet ko lang yan sa 8 degrees before top dead center. Tapos may kunting development naman. Lumakas naman. Mga kaibigan, tulad ng sinabi ko kanina, wala tayong nakitang major issues. Ang ginawa ko na lang, binuhay ko lang yung charcoal canister niya. Kasi vacuum yan eh, vacuum connected. So kumuha tayo dito. Yung carburetor niya kasi replacement na pang 5K. Vacuum operated yung kanyang power jet. Kaya ganyan yung connection niya. Nag-timing lang tayo, sinunod lang natin yung specification niya. 8 degrees before top dead center. 8 BTDC. Ayan. So yun lang naman. Simple lang yung ginawa natin. Basic lang mga kaibigan. Kasi nga reklamo dito, matakaw, mahina sa power. So tinest drive ko, ganun nga. Pero nung na-timing natin, nag-test drive ako, medyo kunting ano lang, kunting kunting development. Nag-develop naman ng konti. Medyo umokay naman yung hatak niya. At payapa naman yung makina. Okay naman na. So thank you for watching. Again, shout out kay Sir Jan at kay Sir Leander. Ayan, aakit pa yan sila ng Baguio. Bumaba lang dito sa Bayambang. Actually, ang layo ng pinuntahan nila eh, para lang maipatono ito mga kaibigan. Bye bye.